Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, epiko ng Ibalon. Ito ay epiko ng Bicol, salin ni Father Jose Castaño. Ikalawa, mahahalagang tanong at sagot ukol sa epiko. Narito na at iyong pakinggan ang salaysay ng epiko ng Ibalon. Si Baltog ang kauna-unahang lalaking nakarating sa Kabikulan buhat sa lupain ng Botavara. Dahil sa mayamang lupain ng Bicol at sa likas nitong kagandahan, naakit si Baltog. Isang gabi, tinambangan ni Baltog ang baboy ramo. Sinaksak niya ang mabangis na hayop sa pamamagitan ng kanyang sibat. Pagkatapos ay sinunggaban niya ang mga panga at binali ang buto. Isinabit ni Baltog ang dalawang panga sa puno ng talisay. Labis na humanga ang mga mangangaso sa ibang lugar nang kanilang makilala at makita ang pangit na panga ng baboy ramo, gayon din ang pangil nitong nakausli. Ang baboy ramong ito ay buhat daw sa bundok ng Lingyon at tinatawag na Tandayag. Dahil sa ipinamalas ni Baltog na pambihirang lakas, kinilala siyang pinuno ng puok ng Ibalon. Naging mabuti siyang pinuno. Binigyan niya ng katarungan ang lahat ng kanyang nasasakupan. Matapos ang panahon ng kapayapaan at kasaganaan, naghari naman sa buong Ibalon ang lagim at kapinsalaan dahil sa puot ng mga dambuhalang tulad ng mga pating na may pakpak, kalabaw na lumilipad at higanting buwaya. Nalungkot si Baltog dahil siya ay matanda na at hindi na niya kayang ipagtanggol ang kanyang mga nasasakupan. Hindi nagtagal, isang batang-bata pang mandirigma na nagngangalang Hadyong ang dumating sa Ibalon. Nang marinig niya ang karaingan ng mga tao, ay muli siyang naging tagapagligtas. Naging matagumpay naman siya sa paglipol ng mga dambuhala. Hinikayat ni Baltog si Hadyong na magkaroon ng isang pangkat ng mga mandirigma upang tumulong sa paglipol ng mababangis na dambuhala. Mula noon si Hadyong naman ang humaliling bayani ng epiko. Nakalaban din at napatay ni Hadyong si Punong nang bigla itong lumusob sa kanila. Isa rin itong dambuhala na iisa ang mata at 3 ang bibig. Ang labanan ay umabot ng 10 buwan. Ang pating na may pakpak at simarong kalabaw na lumilipad ay nalipol lahat. Ang mabangis na sarimaw ay itinaboy sa bundok ng Kolasi. Ngunit isa pang dambuhala ang nakaligtas sa kamay ni Hadyong. Siya'y si Oriol, isang tusong ahas na nakukuhang maging kaakit-akit na babae at ang tinig ay parang sirena. Ang mapanlinlang na serpiente ay nagtatangkang gayumahin si Hadyong. Sa kabila ng pang-aakit na ginawa kay Hadyong, napatunayan ni Oriol na hindi niya mapapasuko si Hadyong. Kaya't naghandog siya ng tulong upang mapuksa ang mga dambuhalang buhaya sa Ilog Bicol. Pagkatapos ng labanan, ang Ilog Bicol ay namula sa dugo ng mga buhaya. Nasaksihan ng ilang orang-utang ang labanang ito at sila'y nasindak. Nang malipol ang mga dambuhala sa puok, namahinga na si Hadyong. Mula noon, siya'y nagpatuloy sa matalino at tapat na pamamahala sa kanilang bayan at sa kanyang mga kababayan. Sa kanyang pagpapahinga, siya'y nagtanim ng gabi. Ang laman ay kasinlaki ng pansol. Nagtanim din siya ng isang uri ng palay na sinunod sa kanyang pangalan. Lalo siyang napamahal sa kanyang mga nasasakupan. Nahikayat niya rin ng buong lugod ang mga mamamayan
upang gumawa ng mga kapaki-pakinabang na kasangkapan para sa ikakabuti ng pamumuhay. Sinasabing si Ginantong ang kauna-unahang gumawa ng bangkang naglayag sa Ilog Bicol. Gumawa rin siya ng iba pang kasangkapan sa bahay. Lalong naging kahanga-hanga si Ginantong nang magdagdag siya ng timon at layag sa bangkang ginawa niya. Ginawa rin ni Ginantong ang araro, suyod, pagalong, singkaw, gulok, asarol at salop. Ang iba pang nagsigawa ng kasangkapan ay si Hablon na tumuklas ng habihan. Ang unanong si Dinahon naman ang lumikha ng tapayan, kalan, palayok at iba pa. Si Surat naman ang gumawa ng abakada at inukit sa batong libon. Inilalarawan din sa epiko ang bahay ni Hanjong na kung tawagin ay muog sapagkat ito'y nakasalalay sa punong kahoy. Alinsunod sa epiko, sila'y tumatahan sa itaas ng punong kahoy upang maiwasan ang labis na init at maligtas ang mga sarili sa insekto't hayop na naglipana sa puok. Ibinigay ni Hanjong ang batas na magkatarungan na magpapahintulot na manirahan ng sama-sama ang alipin at umaalipin ng may karangalan at katiwasayan sa pamilya. Sa gitna ng kapayapaang naghahari sa lupain ay nagkaroon ng isang dilubyo. Ang baha ay kagagawan ni Inos, isang nakasisindak na bagyo na may kasamang malakas na ulan ang nasabing dilubyo. Pagkatapos ng dilubyo, isang tangway ang lumitaw na ngayon ay tinatawag na Pasakaw. Nagbago rin ang takbo ng agos ng ilog Inarihan. Ang epiko ay nagwakas sa kasaysayan ni Bantong, isang batang-batang kaibigan ni Hanjong na lagi niyang kasakasama. Sa panahong iyon, ang katahimikan ng Ibalon ay muling binulabog ni Rabot, isang dambuhalang kalahating tao at kalahating hayop ang katawan. Siya'y isang mangkukulam at nagagawa niyang bato ang sinuman. Isang araw, kasalukuyang bumabaha. Nagtungo si Bantong kasama ang kanyang mga tauhan sa yungib at sinalakay si Rabot samantalang ito'y natutulog. Tinaga ni Bantong ang tulog na dambuhala. Namilipit sa sakit si Rabot at umilangaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong bayan. Dinala ni Bantong ang bangkay ni Rabot sa libmanan. Ipinakita niya kay Hanjong ang dambuhala at hindi siya makapaniwala sa kapangitan ni Rabot. Iyong napakinggan ang salaysay ng epiko ng Ibalon. Dito nagtatapos ang sali ni Father Jose Castaño. Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng aralin, ang mga mahalagang tanong at sagot ukol sa epiko. Unang tanong, anong kulturang Pilipino ang mahihinuha sa epiko? Sa akdang ito, ipinakilala ang mga Bicolano. Narito ang ilan sa kulturang mahihinuha sa epiko. Una, mahihinuha sa epiko ang pagbabayanihan ng mamamayan sa nasabing lugar. Nagtulong-tulong na magapi ang mga nilalang na pumipinsala sa kanilang kapayapaan at kabuhayan. Ikalawa, ang paniniwala sa kabutihang taglay ng tao at pagkakaisa ng pamayanan na dahilan ng tagumpay at kapayapaan ng isang lugar. Ikatlo, ipinakita ang kaugalian ng mga Bicolano kung saan tatak ang pagiging matapang. Nailahad ito sa pamamagitan ng salaysay kung saan paulit-ulit silang nakipaglaban sa mga dambuhala at mapaminsalang nilalang sa kanilang kabuhayan. Ikaapat, paniniwala sa kapangyarihan ng mga kakaibang nilalang. Ikalima, pagbabahagi ng pamumuhay ng Bicol kung saan isa rin ang pagtatanim at agrikultura sa malaking bahagi ng kanilang ikinabubuhay. Ikalawang tanong, anong aral ang nais na ipaunawa sa epiko? Sa salaysay ng epiko,
Ipinakita ang pagiging matapang ng pangunahing tauhan upang pangalagaan ang kapakanan ng kanyang nasasakupan. Mahihiwatigan din ang pagkakaisa ng mamamayan upang magkaroon ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran. Marahil, isa ito sa nais ng may akda na maunawaan ng lahat. Walang mahirap kung nanaisin lamang at magkakaisa ang pamayanan. Ang pagkakaroon ng malasakit ay mabuti sa kapwa at tiyak na aani din ng mabuti. Sa ganitong paraan, matitiyak ang tagumpay ng buong komunidad. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.